Isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang kasal na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shyla Hart, Cristina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Itong kwento ay mula 1980s. Si Alex ay naghahanap buhay na ama malapit sa bayan ng London. Naghahanap siya ng mauupahang bahay para sa kanyang asawa na si Daisy at kanilang anak na si Lucy. May nakita siya na abot kaya ng kanyang kita at sinama niya si Daisy at Lucy para ipakita ito. Daisy, maganda itong bahay para sa iyo at kay Lucy. May security naman dito sa malapit sa grocery store. Mas madali na mag-drive papunta ng trabaho at pauwi. Gusto ko yung lugar. Oo, Alex. Magiging komportable tayo dito. Huwag kang mag-alala. Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Sa isang kwarto ng bahay, may isang kama. Tinignan ni Daisy ang buong lugar pero wala siyang makitang gamit bukod sa nag-iisang kama nito. Tinanong niya si Max. Bakit iniwan tong kama? Wala nang ibang gamit dito. Mayroon naman kaming sariling kama. Ayoko niyan. Madam, nang lumipat ang landlord ng bahay na si Tomas, iniwan niya ang kama dito. Pwede mo gamitin kung gusto mo. Kayo bahala. Okay ba sa inyo yun? Sige, gagamitin namin. Pero gusto ko bumili ng bagong kutson para dito. Sige sir, pwede nyo nang rentahan dito sa susunod na buwan. Noong sila ay nakalipat na, si Alex ay umalis para magtrabaho. Si Daisy at Lucy naman ay naglinis sa bahay. Maya-maya pumunta si Lucy kay Daisy. Mama, gusto ko matulog dito. Napakaganda ng kama na ito. Pwede ba? Sige, Lucy. Pwede ka matulog dyan. Si Lucy ay masaya sa bagong bahay at bagong kama. Ngunit isang gabi, may narinig siyang boses. Tinatawag siya. Lucy! Nagising si Lucy at binuksan ang ilaw. Siya lang ang nasa kwarto. Nakatulog ulit si Lucy. Maya-maya, nabuksan mag-isang ilaw. Pinatay niya pero nabuksan ulit. Mama, may tumatawag sa akin kagabi sa kwarto. Panaginip mo lang yan, Lucy. Mommy, please, samahan mo ako matulog ngayong gabi. Okay, sige. Maya-maya, si Lucy ay nag-aaral nang marinig na naman ang boses. Lucy. Umikot ng tingin si Lucy at napatitig sa kanyang kama. Lucy! Mula sa ilalim ng kama yung tunog. Dahan-dahang tumingin si Lucy sa ilalim, pero walang tao doon. Nang hindi na siya nakatingin sa kama, narinig na naman niya ang boses. Bilis siyang lumingon para tignan ang ilalim. Mayroong nakakatakot na anino. Tumakbo si Lucy habang sumisigaw. Hindi siya mabilis tumakbo.
May mahabang kamay galing sa ilalim na humawak sa kanya. Inila siya nito habang siya ay sumisigaw. Mama! Mama! Iligtas mo ako, Mama! Pumunta si Daisy sa kwarto. Anong nangyari, Lucy? Bakit ka umiiyak? Mama! May tao sa ilalim ng kama! Sa ilalim ng kama? Tumingin si Daisy pero walang tao sa ilalim. Walang tao dito, anak. Mama, may nakita ako. Maniwala ka sa akin. Wala, anak. Huminahon ka lang. Natakot si Lucy sa nangyari pero kumalma siya nang dumating ang kanyang ina. Pumayag si Daisy na matulog kasama siya para mapatunayan na walang ibang tao. Lucy. Binuksan ni Lucy ang ilaw at tumingin sa ilalim ng kama. May galit na kaluluwa na nakatingin sa kanya. Sumigaw siya at nahimatay. Sinubukan ni Daisy gisingin si Lucy. Lucy, gumising ka. Anong nangyari? Bumangon ka. Bukas na ang kanyang mata pero wala siyang sinasabi. Buong araw siyang tahimik, nakaupo lang sa kwarto at hindi kumakain. Nag-alala si Daisy. Tinawagan niya si Max at pinagmadali sa pagpunta. Nagkita sila sa labas. Nagkaroon ba ng aksidente dito? Huwag kang magsinungaling. Alam mo ang kondisyon ng anak ko. May mali sa kwarto na yan. Tahimik na nakaupo si Lucy nang marinig niya ulit ang boses. Lucy. Lucy. Tumayo siya at biglang nagsara ang pinto. May kaluluwa na lumabas mula sa ilalim ng kama at nagpuno ng kadiliman ng kwarto. Ang kaluluwa ay isang multo na may pangit na mukha. Mayroon itong mahabang galamay. Halika, Lucy. Hindi para sa'yo ang mundo. Sumama ka sa akin. Binasag ng multo ang lampara at nagkalat ito sa sahig. Tumitig ang multo sa kanyang mata para makontrol si Lucy. Nagsimulang maglakad si Lucy sa mga bubog. Nangyayari ito habang magkausap si Daisy at Max. Wala ako nang mangyari ang aksidente. Pero maraming nagsabi na may multo nga dito. Yung landlord ng bahay si Tomas. May anak siya na si Hazel at laging may sakit ito dati. Hindi maayos ang takbo ng isip niya. Maraming nagsasabi na gusto niyang magpakamatay. Nag-aanap siya ng paraan araw-araw para mamatay. Sinabihan pa niya ang ibang tao na samahan siya. Walang magawa ang pamilya niya kaya tinali na lang siya sa kama at walang nakakaalam. Hanggang sa inuntog niya ang kanyang ulo para magpakamatay. Matapos nun ay isa-isang nagpakamatay ang pamilya ni Tomas. Si Tomas lang ang nabuhay at umalis. Pero malay natin kung totoo ba ito o hindi. Yun lang. Oh, hindi! Mag-isa pala si Lucy! Tumakbo si Daisy papasok sa kwarto. Binuksan ni Daisy ang pinto. Naabutan niyang kontrolado siya ng multo at naglalakad sa bubog. Takot na takot si Daisy. Lucy, anak ko! Bitawan mo ang anak ko! Tumitig ang masamang multo kay Daisy. Pinalutang ang mga bubog at binato sa kanya. Matindi ang pinsala kay Daisy. Lucy, samahan mo ako. Alam mo na ang gagawin mo.
si Lucy papunta sa bintana. Hinawakan ni Daisy ang kanyang paa pero napigilan siya ng multo. Lucy, wag! Gumising ka! Tumalon siya at namatay. Tumawa na malakas ang multo. Lucy, magaling. Inaasahan ko ito sa iyo. Hindi kinaya ni Daisy ang kanyang mga nakita. Umakyat si Max, nakitang humahagulgol si Daisy at patay na si Lucy. Tinawagan niya si Alex para umuwi. Naiyak din ito sa nangyari. Pinatay niya ang anak ko. Nagpakamatay ang anak ko. Dapat mamatay na rin ako, pati ang lahat ng kasama ko. Binabantayan siya ng multo. Ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.